Magandang umaga po sa bawat isa. So tayo po yung papatuloy sa atin pong tinatalakay sa Christian Holiness. So muli ating pinapaalala sa atin bilang mga mananampalataya sa ating kaligtasan, tayo po ay tinawag ng Diyos tungo sa kabanalan. Yan po yung layunin ng kanyang kaligtasan. Tayo ay tinawag upang tayo ay pakabanalin at sa uling araw tayo po ay luwalhatiin. So bakit habang tayo namumuhay pa sa mundong ito, tayo nasa proseso ng sanctification. Kasama sanctification, naroon dapat na tinalakay natin, merong mga kasalanan na dapat nating tukuyin sa ating buhay na bumibigay sa atin, ating ugat, tingnan yung ugat at ito'y patayin at palitan natin po ito ng biyaya. So, and then, tinalakay din po natin na merong pamantayan ng kabanalan ng Diyos na marapat bilang mga mananampalataya ay atin pong ina-acknowledge. Una, tinalakay po natin yung law o yung Decalogue, the Ten Commandments, na kung saan sa ating mga mananampalataya, siya po ay nanatiling binding, nanatili po siyang dapat nating sundin tungo sa buhay na mayroong katwiran, buhay na nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. And then, kailangan din po natin i-acknowledge yung kingdom ng ating Panginoong Hesukristo, na bilang mga mananampalataya na dati tayo mga makasalanan, namumuhay tayo sa dominion ng kaaway, namumuhay tayo sa kasalanan, sa kadiliman, sa kasamaan. Pero nung tayo po ay iniligtas ng Panginoon mula sa kaharian ng kadiliman, tayo po ay inilipat sa kaharian ng kanyang anak, ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang siya'y Panginoon natin at hari, yun yung dapat nating tingnan na pamantayan para tayo mamuhay ng banal, mamuhay ng matuwid. Kasi yung ating hari ay dapat nating sinusunod kung ano yung kanyang kalooban. At doon ating kinikilala na tayo po ay nakapasok sa karya ngayon dahil ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. At hindi lamang po yun, tinalakay din po natin na tayo mismo ay ibinigyan ng halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo kung paano tayo dapat mamuhay ng kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. So hindi po ito tumutukoy lamang sa yung ating pagiging kawangis o paggaya sa Panginoong Jesus, hindi po ito tumutukoy lamang sa ating pagiging paggaya sa Kanya, sa Kanyang wangis, sa Kanyang itsura, and then sa Kanyang mga pinuntahan, etc., naging ministeryo, kundi ito ay pinakatumutukoy sa Kanyang naging pagsunod, sa Kanyang kapakumbabaan, sa pagsunod sa kalooban ng Ama, at sa Kanyang ipagniig sa mga tao. At tayo po ngayon ay nasa pagtalakay naman ng isa pang pamantayan ng kabanalan, yun po yung bunga ng Espiritu, na bawat mananampalataya ay kanyang pinagkalooban. Tayo pinagkalooban ng bunga ng Espiritu, yan po ay isahang bunga, singular fruit, at yan po ay hindi siya natural sa atin bilang mga tao. Siya ay ipinagkaloob, siya ay spiritual fruit. Kaya naman, bilang natanggap natin, kailangan po natin itong sikaping palaguin sa ating mga buhay. So, tingnan po natin unang pagkapala ng Espiritu, umang bunga po nito, yung tinatawag po na biyaya ng pag-ibig or grace of love. Na tinalakay po natin yan na ang pag-ibig ang dapat na maging ugat ng motibasyon ng lahat ng iba pang mga biyaya. Tinalakay natin dapat naroon ating pag-ibig sa Diyos. Ating sinisik yung kabutihan ng Diyos. Nakita po natin na yung kabutihan ng Diyos ay yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang karangalan, yung kanyang kapurihan. At kung ating iniibig daw ang Diyos, dapat tayo nagusumikap sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya na makita sa ating buhay yung kalahatian ng Diyos, na mabigyan papuri natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong buhay dito sa mundo. At the same time, dapat din daw natin pinapakita yung ating pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya, sa ating kapatid sa Panginoon, kung saan ang kanilang greatest good ay yung spiritual nilang kalagayan. Kasama niyan, yung pagiging concern natin sa ating kapatid upang siya ay lumago sa kanyang pananampalataya. At kabilang po dyan, yung ating pong sa ating concern sa kanya, yung pagtukoy o kumbaga pag-rebuke sa kanya kung siya ay namali o siya ay nagkakasala, siya ay patuloy na lumakad. Yung kanyang kabanalan, yun po yung kanyang greatest good at yun din dapat natin may concern. At pangulit, tinalakay din po natin na hindi lamang sa Diyos, hindi lamang sa kapwa nating kapatid sa pananampalataya, kundi dapat din sa mga taong pang naliligaw, sa mga taong wala pang Kristo sa kanilang buhay. May ipapakita natin yung ating pag-ibig sa kanila sa pag-isik ng kanilang greatest good. At wala po itong iba kundi yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa. So yun po yung una. And then, tinalakay din po natin yung dalawang
biyaya pa o yung bunga ng Espiritu na magkaugnay din, yung mga biyaya para sa iba't ibang mga kalagayan. Yung ating pagtugon sa iba't ibang kinakaharap natin sa buhay. Meron po mga biyayang dapat natin patilihin sa magkakaibang uri ng sitwasyon. Yun po yung tinatawag na gracious joy at saka yung gracious peace. Yung gracious joy, yan po yung pagkakaroon ng diwa ng pribilehiyong dala ng ebanghelyo anuman ang ating kalagayan. So, tayo may nasa isang sitwasyon na mahirap, tayo man ay nasa sa pantaong paano ay masalimuot, hindi tayo dapat nawawala ng agalakan dahil natanggap na natin yung pagkapalang kaligtasan, yung mga pangako ng Diyos sa ating mga manampalataya. Kaya doon po tayo humuhugot, kaya tayo nagkakaroon pa ng kagalakan patuloy sa gitna ng mga pagdurusa at mga suliranin, mga pagsubok sa ating buhay. Nakaugat siya o nakaangkla siya sa Ebanghelyo. And then, pangalawa, nilainig po natin yung gracious peace. Na ito, pag sinabing gracious peace, hindi siya lamang yung, kumbaga, tayo yung pagtimpi o tayo ay hindi ito natural sa ating mga tao, kundi pag sinabing gracious peace, yan po yung ang pagiging nasa tama kahit nasa gitna tayo ng maling kalagayan. So, bilang mga manampalataya na nakaranas ng kapayapaan mula sa Diyos, dahil tayo dati makasalanan na ipagrebelde tayo sa Diyos, ay ipag-alit tayo sa Diyos. Pero dahil ang Diyos ay mapagpahinuhod, siya ay nagligtas sa atin, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya. At yun daw yung dapat natin maging modelo upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa ating pakikitungo sa ating kapwa tao at masigit sa ating kapwa manampalataya. Ngayon, tatalakayin ulit natin yung dalawang bunga ng Espiritu o mga biyaya naman para sa lahat ng uri ng ugnayan. So ito naman sa mga relasyon, sa pamilya, sa kaibigan, etc. So meron mga biyayang dapat isabuhay sa lahat ng uri ng ating pakikitungo sa ating kapwa. Yun po yung grace of patience at grace of kindness. So sa ating kumbaga relasyon sa ating kapwa-tao, ito dapat yung ating naipakita sa kanila. So una, tingnan po muna natin yung grace of patience. Mula sa Greek word na makrotomia, ito po ay tumutukoy sa mapagpalang pagtitiis na naiiba sa karaniwang pagtitimpi lamang. So sa atin bilang mga tao, siguro meron tayong mga kailang tao na mapagtimpi or kumbaga hindi magalitin, etc. Pero ito po ay kakaiba kaysa sa natural na maaari po nating maging ugali. Pag sinabing grace of patience, yan po yung pagpalang pagtitiis na kakaiba sa karaniwang pagtitimpi lamang. So galing po ang salitang Grego po niyan ay nagpapahiwatig ng pagkakupad sa pagkagalit. At ginamit ng mga mas lumang sayan po ang salitang long-suffering. So bilang paglilinaw po niyan, ang likas na pagtitimpi ay maaari pong bunga lamang ng pag-iwas sa pagkatalo, which is ito po yung karaniwan. Sa ating mga tao, maaari tayong magtimpi para makaiwas lamang tayo sa kaguluhan, sa pagkatalo, kaya siguro ating pinapalampas lamang yung ibang mga bagay. So yan yung natural sa ating mga tao na maaari po nating may sagawa. Maaari din may taong may ugaling mapagtimpi, ngunit may tagong hinanakit. Kaya naman, hindi ito, pag sinabing grace of patience, hindi ito lamang yung simpleng natural na maaari natin taglayin bilang mga tao. Maaari tayong magtimpi, pero honestly, meron itong epekto sa atin. Hindi lang natin pinapakita. Pero palagi meron itong epekto sa panloob. Hindi man natin kumbaga ibulgar, pero ito ay merong epekto sa ating mga puso. At dapat po natin makita ang pag-iwas sa komprontasyon, ngunit may pusong galit, ay maaaring sumabog ng di mapigilan. So ito din po yung nangyayari kapag merong mga conflict or sitwasyon na kung saan dapat kaharapin, ang ating naging practice ng tao ay magtimpi na lamang, palampasin, sa paulit-ulit na pagranas niya ng mga ganung mga conflict or suliranin, kapag hindi niya ito ikinaharap, and then sa panloob, meron ito nakaka-apekto sa kanya, magpapatong-patong ito nang hindi niya namalayan, and then balang araw, ito na lamang ay kusang sasabog. At doon niya maipapakita yung kanya talagang galit. So hindi yun yung tinutukoy natin na grace of patience. Sabi nga po ng Kawikaan 17 verse 14,
Ang pasimula ng pagkakaalit ay gaya ng pagbuga ng tubig. Kaya't iwan ninyo ang pagkatalo bago mag-init sa pagkakaalit. So nabibigay babala po ang kawikaan dito na kung saan sa unang beses pa lamang tayo magkaroon ng kumbaga ah, galit or makapag-trigger dito, kailangan din po natin itong agad harapin. Hindi dapat ito kumbaga natin ipunin sa ating mga loob na kung saan magbubunga ng pagsabog sa ating galit na resulta sa makasalanang galit. So ano ba yung pangunahing sukatan ng grace of patience o yung mapagpalang pagtitiis? So paano natin ito dapat makita? So dapat po natin tingnan na ang pag-ibig ang siyang nagpipigil o nagtutuwid ng galit tungo sa kabutihan. So kagaya po ng ating unang pinag-aralan na bunga ng Espiritu, yung pag-ibig po ang dapat na maging motibasyon natin upang tayo ay makapagpigil. Ang ating motibasyon ay yung ating pag-ibig sa ating kapwa. O yung ating motibasyon ay sa mas mainam na dahilan. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo sa Ephesians 4 verse 26, kayong mga galit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. So hindi po ito nangangahulugan na atin ang titingnan na huwag tayo magalit. Imposibleng bagay yun. Talagang nagagalit tayo bilang mga tao at yun po ay alam ni Apostol Pablo. Pero may paalala siya. Magagalit kayo pero huwag kayong humantong sa pagkakasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Meaning, kailangan mong harapin ito. Kung nagalit, harapin mo yung iyong sarili. Iyo itong, kumbaga, ilapit sa Diyos. Huwag mong ipagpaliban. Yun po yung kahulugan nun. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Meaning, huwag maipon ito sa iyong sarili. Na balang araw, sasabog ka na lamang. So, dapat po natin tingnan yung mga biblikal na mga batayan kung paano ba natin dapat mapalago itong biyaya ng pagtitiis. Una, dapat po natin makita yung pagkakatulad sa pagtitiis ng Diyos na banayad sa galit. So kung meron man tayong nag-iisang batayan upang ito'y ating mapalago o magawa sa ating mga buhay, sa ating mga ugnayan, sa relasyon, sa ating pakikitungo, sa ating kapwa, tayo daw idumako sa pinaka-batayan natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na banayad sa pagkagalit. So, kung nyo pong makikita nga sa ating mga talataan, pinapakita sa mga talataan na yan na ang Diyos ay banayad sa pagkagalit. For example, sa Romans 2 verse 4, na tumutukoy na ang Diyos ay naroon yung kanyang kabutihan, hindi lamang sa mga mananampalataya, kundi kahit sa kanila na binibigyan niya ng buhay, pero binibigyan niya ng lakas, pero ginagamit sa pagkakasala at hindi pagkilala sa Kanya. So ginagamit ng Diyos yan ayon sa Romans 2 verse 4 upang yung kabutihan na yon ay akayin sila sa pagsisisi. So pinapakita po doon yung pagiging matiisin ng Diyos sa mga makasalanan na tao agaya natin na kahit pinagkakalooban yan ng buhay, lakas, lahat-lahat ng mga bagay ay ang sinusukli ay pagkakasala. So makikita po natin yung doon. Kahit sa Romans 9 verse 22, ang sabi dito, ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sidlan ng galit na nangahanda na sa pagkasira. So kung makikita po dito, ito po ay pagpapaalala sa atin ng pagpapahinuhod ng Diyos. Ang Diyos ay banayad sa pagkagalit. Yan po yung dapat natin palagi ipagpasalamat sa Diyos. Kahit sa atin bilang mga mananampalataya. Na pagka tayo kukulang, tayo ay bumabagsak sa kasalanan, naroon yung pagiging banayad sa pagkagalit ng Diyos sa atin. At kahit sa mga makasalanan, ating makikita po yun. Kasi kung ating matitingnan, kung ang Diyos ay hindi banayad sa pagkagalit, sa unang pagkakasala para ng mga tao, pwede na silang ibulid ng Diyos sa impyerno na magpasawalang hanggan. Pwede gawin niya ng Diyos. At walang mawawala sa Kanya kung gagawin niya ito. Dahil karapat-dapat tayong mga tao sa lahat ng mga sumpa, sa lahat ng mga kaparusahan, dahil tindi ng ating pagkakasala sa makapangyarihang Diyos, sa kabila ng lahat na ibinigay niya sa atin. Pero hindi po yung ginawa ng Diyos. Pagkapakita na siya ibanayad sa pagkagalit sa atin.
Kaya naman kung ating titingnan dito, sa pagkagalit ng Diyos, ito po ay laging matuwid. Tayong mga tao, nagagalit din tayo. Pero dapat natin tingnan, paano ba maggalit ang Diyos? Ang galit po ng Diyos, lagi po siyang matuwid. Meaning, hindi siya makasalanang galit. Ngunit, hindi siya basta-basta nagpapakawala ng kanyang galit. Pinipigil ng Diyos. Kasi yung iisipin, like po itong ginagamit na katanungan, pag nagbabahay ako ng gospel, yan ko sa mga aking nayasyaran, para maramdaman nila yung patience ng Diyos. So dapat palagi natin pagpapasalamat. Ano kaya kung kaugali natin ng Diyos? Na, pag tayo nagkasala yung ating kapwa sa atin, ano yung ating naging response? Agad natin gusto ng kabayaran, ng kahatulan. Kung ang Diyos ay katulad natin, no, wala na tayo dito sa mundo. Lahat tayo nasa impyerno na. Pagkapakita po yun ng banayad na sa galit ng ating Panginoong Diyos na marapat natin palaging pinagpapasalamat. Kung gaano kayaman yung kanyang pagtitiis sa atin. Kaya't makikita po natin yung punto na ang pagtitiis ay biyayang pumipigil sa galit upang ito mapigil o maharap sa tamang kaparaanan. So meron po dito tayong titingnan dalawang extremes na mali. Una, ang hindi makapagpigil, ayon po sa Biblia, ay tinatawag na taong madaling magalit. Yan po yung tinutukoy ng Proverbs 22 verse 24. Sabi dyan, huwag maipagkaibigan sa taong magalitin. May utos pala nito. Huwag tayo maipagkaibigan sa magalitin. At sa mainiting tao, ay huwag kang sasama. So ito po ay kumbaga binabanggit ng Biblia upang paalahanan tayo na hindi ito kaaya-aya sa Diyos. Yung extreme side na ito na agad nating ipapakawala yung ating galit sa makasalanang kaparaanan na kung saan makakasira sa ating kapwa o makaka-apekto sa ating kapwa, hindi makaka-build up, hindi makaka-edify. And then, sa Kawikaan 29 verse 22, ang sabi po dito, ang taong magalitin ay humihila ng kaalitan at ang mainiting tao ay nanagana sa pagsalangsang. So lagi po siyang merong kaugnayan sa pagkakasala. Kapag yung ating galit ang nangingibabaw sa ating mga buhay. Kaya sa pagtingin sa tamang motibasyon bago tayo ating ipakawala yung ating galit. Yun yung isang extreme. Yung pabasta-basta po natin o pabasta-basta tayo nagpapadala sa ating galit na nagresulta sa kasalanan. And pangalawa, ito naman po yung isa pang extreme. Ang hindi marunong humarap sa kanyang galit sa dapat harapin ay kulang naman sa moral na prinsipyo. So again, dito, isa pa po itong isang extreme na kung saan yung kanina, agad-agad nagalit. Ito naman, kumbaga, yung mapagtimpi, kanina ng ating tinatalakay. Kumbaga, hindi niya hinaharap yung kanyang galit. Pinagpapaliban niya ito hanggang sa maipon nga. Eh, ang sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 4 verse 21, anong ibig ninyo? Pwede yan baga ako sa inyo na may panghampas o sa pag-ibig at sa espiritu ng kainahunan? So, ito po pinapaalam sa Iglesia Corinto. Pagkapakita na naroon na dapat nilang harapin itong bagay na ito. Kaya naman bilang babala sa atin, ang mapanghusgang paghanap ng mali ay pumipigil sa biyaya ng pagtitiis. So ito yung dapat yung ating di iwasang ugali, yung maging fault finder tayo sa ating kapwa. Kapag kayo po lang naging ang ating ugali, meaning hindi daw po yung humahad lang upang mapalagaw po natin yung biyaya ng pagtitiis. So, gaya po ng binabagit sa Mateo 7 verse 1. Sabi doon, kung mahatol, kundi binabanggit doon yung paghatol sa ating kapwa sa mga maliit na mga kadahilanan ng walang katotohanan na batayan na kung saan hindi mo natin sinusuri yung ating mga sarili na tayo din ay kahatol-hatol. So yun po yung una, dapat nating maging salayan o pinagkakaangkalahan sa ating pagtitiis ay kung paano ang Diyos nagtitiis sa atin. At pagka yun po yung ating binalikan, wala tayong pwedeng maging dahilan para hindi tayo magtiis sa ating kapwa. Gaano pa man
yung tayo may kakilalang tao na kainis-inis. Kasi kung ating dadirect sa ating sarili, sa harapan ng Diyos, kung ating babalikan yung ating history o at yung, kahit yung kasalukuyan ating ginagawa, napakayaman ng pagtitiis ng Diyos sa atin sa kabila ng ating pagkakasala. So how much more dapat tayo bilang mga makasalanan, dapat din makita yun sa atin ng mga mananampalataya. Pangalawa, dapat din po natin maging salayan yung paglilingkod sa mga tao, Kristiyano man o hindi. Kahit sa kanilang merong mga nakakainis na karakter. Hindi po yung hamon sa atin bilang mga mananampalataya. So una, naging salayan nga ng Diyos kung paano siya nagtiis sa atin. So dapat po natin yan isagawa. Kahit sa mga tao, Kristiyano man o hindi, na merong nakakainis na karakter. Sabi po ni Pablo sa 1 Thessalonians 5 verse 14, at aming ipinapamanik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob, alayan ang mga mahina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. So binabanggit po ito ni Pablo sapagkat yung iglesia sa Thessalonica, ito po ay may mga miyembro ng iglesia, iba't iba. Merong mga maugulo, merong mga maihinang loob, merong mga mahihina. Subalit ang hamon niya sa mga mananampalataya doon, sila ay magpahinuhod sa lahat. Ito dapat yung makita daw sa isang mananampalataya. Ito man ay kasundo natin, gusto natin yung ugali, ito man ay hindi. Dapat natin pinapakita, wala dapat daw tayong pinipili sa ating pagpapasensya. Kasi sa ating mga tao, kahit sa ating mga mananampalataya, prone tayo na ang ating pagpakitaan lamang ng pagtitiis ay yung mga taong maganda yung pinapakita sa atin. For example, yung mga taong ating kasundo, ating gusto yung ugali, may mga naging conflict o may naging pagkakamali sa atin, madali nating pagpakitaan ng patience kasi kumbaga, gusto natin ibang ugali. Pero pagka purong hindi natin gustong ugali yung pinapakita, prone tayo na mainis at hindi pagpakitaan ng pagpapasensya. Ganun tayo bilang mga tao. Subalit di daw ganun yung dapat na mangyari. Bilang mga mananampalataya, hindi dapat daw tayo bias. Kahit sino, ating kapatid man sa pananampalataya o ating kapwa, dapat daw atin silang pinagpapakitaan ng patience o ng pagtitiis. Kung paano tayo pinagtiisan ng ating Panginoong Diyos. Yan po ay pagkapakita ng binagong buhay ng Diyos sa atin. Tayo dapat mga mananampalataya makitaan noon. Nakakalungkot eh. Dapat di maging kabaliktaran. Dapat di tayo mga mananampalataya mas nakikitaan pa ng mga galitin, etc. Kung tayo ay pinagtiisan ng Diyos, dapat yun po yung ating nire-reflect sa ating mga buhay. So, ang pagtitiis, makita po natin yan kahit dun sa buhay ng ating Panginoong Yesus, kung siya ay namuhay dun sa lupa. Ang pagtitiis ni Jesus sa kanyang mga immature na mga alagad, yan po ay huwaran sa ministeryo. Makita po natin yan sa Lucas 22 verse 31. Kasi ating makikita yung istorya lagi ng kanyang mga alagad. Palagi silang kulang sa pananampalataya. Palagi silang kulang sa pagtitiwala sa Panginoong Yesus. Pero, kahit sila gano'n, napaka-immature nila, ayaw pa rin nilang sampatayanan yung mga sinasabi ng Panginoon sa kabila ng mga tanda ng kanyang ginawa. Naroon na yung makikita yung gentleness, yung patience ng ating Panginoon Jesus sa kanila. At yun po yung dapat nating makita sa ating Panginoong Jesus. At bilang punto, ang pagdadala ng kahinaan ng kapwa ay pagpapakita ng biyaya ng pagtitiis. Kung ating kumbaga inaalayan yung ating kapwa sa kanyang imaturidad, sa kanyang ugali na dapat pang baguhin, diyan po natin maipakita yung biyaya ng pagtitiis. Diyan tayo nasanay para palaguin yung ating pasensya. Naalala ko lang yung isang quote. Sabi doon, God puts annoying people to your life for your sanctification. Bahagi sila ng ating sanctification. Kaya dapat atin yung sinasanay sa ating kapwa.
So dapat din po natin makita na iba-iba yung antas ng pagkaunawa sa doktrina at issue ng pananampalataya. Dapat natin i-acknowledge po o recognize na meron tayong pagkakaiba-iba ng antas ng pagkaunawa sa mga doktrina, mga biblical na prinsipyo at issues ng ating pananampalataya. Kaya naman, hindi dapat ito magtulak sa atin para tayo ay hindi natin pakita yung ating pasensya sa ating kapatid. For example, yung ating kapatid, kumbaga, hindi niya makuha. Ito yung tamang, ito yung ating binabanggit, yung biblical na prinsipyo. Pero dahil nga, doon pa yung kanyang imaturidad, nagagalit tayo. Hindi natin dapat i-pwersa agad sa kanya yung hindi pa niya agad nauunawaan. Dapat magkaroon tayo ng patience or gentleness, kagaya ng ipinakita ng Panginoong Yesus. For example, sa John 16 verse 12, ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo sabihin. Sabi po, and then, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. They cannot bear. Marami pang gustong ituro yung Panginoon sa kanila, pero dahil nga nandun pa yung kanilang imaturidad, yung kanilang kawalan ng pananampalataya, yung dapat lumago pa sila, hindi niya binanggit yung ibang mga bagay. Sabi niya, marami pang mga bagay. Ngunit ngayon, sa kanilang kalagayan ngayon, ay hindi nila matitiis. So, pagpapakita ng pasensya ng Diyos sa kanila. And then, dapat din po natin i-recognize yung iba't ibang kalakasan o kahinaan ng budhi sa mga bagay na may kalayaan. Ito naman, pumapatungkol po ito sa ating Christian liberty na kung saan dapat din ay maging maingat tayo dito. Na yung ating, kumbaga, yung sinabing hindi kasalanan sa Biblia ay ating gagawan, for example, ng, kumbaga, pag-guilt sa ating kapatid kung di pa niya kinuunawaan. Meron paalala si Apostle Pablo sa Romans 15, verse 1 and following. Sabi doon, tayo nga malakas ay narapat magbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti, sa ikatitibay. So, ibig sabihin, huwag tayong magbigay sa ating kapatid na mahihina o for example, hindi pa siya matured enough para maunawaan ibang mga bagay. Huwag tayong magbigay ng bagay na kanyang ikatitisod, kundi atin silang i-alayan sa kanyang ikatitibay. Kaya't bilang babala, ang pagwawalang bahala sa espiritual na kalagayan ng iba ay nagpapakita ng kakulangan sa pagtitiis. Kung tayo ay walang bahala sa espiritual na kalagayan ng ating kapwa, masigit sa ating kapwa, mananampalataya, nagpapakita po yan ng ating kakulangan ng pagtitiis sa kanila. Sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 8 verse 7, gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, at ang kanilang budhi palibhasa ay mahina ay nangahahawa. So may kinalaman niya sa kalayaan ng budhi, na kung saan yung mga taga-Korinto, wala silang pakialam. Bagaman hindi na kasalanan yun, pinalayan tayo ni Jesus sa mga ganong kaparaanan, kumakain sila sa mga hain sa Diyos-Diyosan. Bagaman sa kanila, wala yung conviction na sila nakakasala. Merong ibang mga kapatid na nakakaya sa kanila na may hina at nangatitisod. So hindi disregard nila yung ibang mga kapatid. Kaya naman, sinulatan sila ni Pablo upang paalahanan. Dapat tayo may concern sa kanilang mga may hina upang sila aalayan. Ang sabi ni Jerry Bridges sa kanyang aklat, The Practice of Godliness, page 174, sabi niya, araw-araw, matiising nagtsatsaga sa atin ang Diyos. Ngunit araw-araw din tayong natutuksong mawalan ng pasensya sa ating mga kaibigan, kapitbahay at mahal sa buhay. Gayong ang ating mga pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos ay higit na mas mala kaysa maliit na bagay na kadalasang kinaiinisan natin sa iba. Inaanyayahan tayo ng Diyos na matiising pakisamahan ang kahinaan ng iba, tanggapin sila at patawarin, gaya ng pagpapatawad niya sa atin. Ito yung encouragement sa atin. Kung daw tayo araw-araw, tayo ay magalit, mawala ng pasensya sa ating kapwa, sa mga maliit na bagay. Na-divert tayo sa pagkakasala ng iba, pero kung ating titingnan daw yung ating mga sarili, mas mala tayo sa harapan ng Diyos kung ating kilala yung ating mga sariling mga kulangan at mga pagkakasala. Kung gaano pagkapasensya ang ginagawa ng Diyos sa atin. At may panawagan yan upang ating matiisin daw pakisamahan yung kahinaan ng iba.
tanggapin sila, patawarin, gaya ng pagpapatawad patuloy sa atin ng ating Panginoong Diyos. So yun po nawa yung ating maging sikapin sa ating mga buhay. Ating mapalagaw yung ating pasensya. Pangalawa, meron din pong bunga ng kindness, grace of kindness na dapat din pong nakikita sa ating mga mananampalataya. So ito po ay yung pagpalang kabutihan na higit pa sa pagiging magalang or palangiti or pagiging masayahin sa ating kapwa. Hindi rin po ito natural sa ating mga tao. So ang ugnayan ng mga biyayang ito ay binibigyan din ni Pablo sa talata tungkol sa pag-ibig. For example, sa 1 Corinthians 13 verse 4, sabi niya, ang pag-ibig ay ang pagpahinuhod, kagaya ng binanggit natin kanina, at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na nagpili, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi pagpalalo. So maaaring ipakita po, ito yung ating makikita na kahit sa kanila na hindi mananampalataya, so bilang paglilinaw, maaari silang magpakita ng kabutihan bilang bahagi ng karaniwang biyaya o tinatawag nating common grace. So kahit sa mga hindi mananampalataya, makakita tayo ng parang kabutihan sa ating pantaong panaw. So bahagi po yan ng karaniwang pagpapala ng Diyos o karaniwang biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob sa ating mga tao. Ang sabi po, kagaya sa Acts 28 verse 2, sabi ni Pablo sa kanyang paglalakbay, at pinagpakitaan kami ng hindi karaniwang kagandahang loob ng mga barbaro, sapagkat sila'y nagsiga at tinanggap kaming lahat dahil sa ulan na yaon at dahil sa ginao. So yung mga barbaro, wala itong mga itong pagkilala sa Diyos. Pero, nandun na nirecognize si Pablo yung kagandahang loob na ginawa nila. So, kaya naman, kahit sa hindi mananampalataya, meron tayong makikita na gandahang loob. Pero tingnan natin, ano ba yung biyaya ng kabutihan na ating tutukuyin? So, yung pangunahing sukatan ng pagpalang kabutihan, ang likas na layunin po nito ay hanapin ang ikabubuti ng iba. Ang sabi po ng Philippians 4 verse 14, gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. So ito po ay pagsisik or paghahanap o pagiging concern sa kabutihan ng iba. Yun po yung ating tutukoy dito. For example, may dalawa tayong halimbawang titingnan. Una, again, halimbawa mula sa Diyos ng kabutihan para sa lahat. Sabi sa Luke 6 verse 35, datapot ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti at magpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa at malaki ang sa inyo yung magiging ganti at kayo maging anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masama. So, again, ang ating pinakabatayan para tayo magpakita ng kabutihan sa ating kapwa, walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos na nagpapakita ng kabutihan sa lahat ng tao. Mananampalataya man o hindi mananampalataya, mabuti ang Diyos. Parehas tayong libreng naninirahan sa sanlibutan. Libreng nakakalanghap ng hangin. Libreng nakakain. May mga oportunidad, pag-aaral, trabaho, etc. So, pinapakita po yung kabutihan ng Diyos sa lahat. So, kaya na makikita po natin, hindi pumipili ang mga kabutihang kaloob ng Diyos kahit pa sa kanila na hindi tumutugon sa Kanya. Yun dapat yung ating makita bilang mga mananampalataya sa ating pagpapakita ng ating kabutihang loob sa ating kapwa. Ito ay hindi dapat mapili or bias. Kasi again, madali tayong magpakita ng kabutihan sa mga taong nagpapakita sa atin ng mabuti. Yun yung karaniwan sa atin. Pero bihira or napaka-rare sa atin na magkaroon tayo ng ugali na yung taong masama ang ginagawa sa atin ay ating pinagpapakitaan ng mabuti. Hindi siya natural sa atin. Kaya itong biyayang ito ng kindness, ng kabutihang loob, ito yung panawagan sa ating upang palaguin. Na gaya ng Diyos na nagpapakita ng kabutihan kahit sa kanila na hindi kumikilala sa Kanya, sa mga taong masama. Dapat ito hindi yung ating gawin. Wala dapat tayong pinipili na gawa ng kabutihan. Ito man ang ating kasundo o ito man ang ating kaaway. Yung nga yung sabi sa talata ang ating binasa, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. So bilang punto,
Nakita natin ang kabutihan ng Diyos ay naglalayong akayin ang tao sa pagsisisi at pagpapasalamat. So, makita po natin na yun yung layo ng kabutihan ng Diyos sa greatest good ng mga tao. Yung sila ay akayin sa pagsisisi, sa pagkilala sa Kanya. Merong mabuting layunin yung kanyang paggawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Kasi minsan, prone din tayo na kaya natin ginagawa ng kabutihan yung ating kapwa kasi merong hidden agenda. For example, hindi man lahat. Pero for example, sa mga vloggers, talagang binablog, yung kailang pagtulong sa kapwa, meron talagang tumutulong, pero meron talagang tumutulong for the sake ng views. Merong hidden agenda. Para dumami yung makita, syempre, pagdami ng views, pagkita ng salapi, merong kumbaga hidden na motibo. Hindi dapat na gayon daw. Kundi ang dapat natin maging agenda, hindi para sa ating sarili. Huwag self-centered, kundi para talaga sa kapakanan ng ating ginagawa ng kabutihan. Kung gagawa tayo ng kabutihan ng loob sa ating kapwa, dapat para talaga sa kanilang kapakanan, hindi sa ating sarili. At yun po yung ating makikita sa Diyos. For example, sa Romans 2 verse 4, sabi dun, o hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalaman ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ito palagi yung kanyang ginagawa sa mga tao, sa kailang walang pagkiyala sa kanya. Na kung saan, nandun yung kanyang kabutihan, pagtitiis, pagpapahinuhod, in order na sila ay maakay sa pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Kaya bilang babala, dapat po nating iwasan ang pagiging mapili sa paggawa at pagpapakita ng kabutihan. Ang tunay na paggawa ng kabutihan para talaga sa kapakanan ng ating kapwa. Wala dapat para sa kapakanan ng ating sarili. Hindi yun kabutihan. Pangalawa, dapat meron pong Kristiyanong tungkulin na maging mabuti sa ating kapwa. So, meron talagang, kumbaga, dapat na ginagawa tayong bilang mga mananampalataya. Merong hinihingi ang Diyos sa atin para sa ating kapwa. Yan po yung tinutukoy sa Titus 3 verse 1 to 4 at Colossus 3 verse 12. So, basahin ko lang po sa inyo yung sa Colossus chapter 3 verse 12. Sabi dito, magbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin ng gandahang loob, ng kahabaan, ng kaamuan, at ng pagpapahinuhod. So meron, kumbaga, sa ating bagong pagkakalandan, dahil tayo binago ng Diyos, meron dapat sa ating karakter na ating isinasagawa sa ating relasyon sa ating kapwa. Kagaya po ng binanggit dito ni Pablo. So, kaya naman kung ating papansinin, tungkulin pala ng mga Kristiyano na tularan ang kabutihan ng Diyos sa pakikitungo sa iba. So, hindi lang pala siya isang optional na bagay. So, dapat pala talaga ating ginagawa. Bilang tayo ay binabago ng Diyos, tinatawag na maging kawangis niya, tularan siya. So, kaya naman tungkulin natin na ipakita yung kabutihan sa ating kapwa, kagaya po ng pagpapakita ng Diyos nito sa ating kapwa. Kahit bilang punto, ang kabutihan ay dapat makita sa pinakamataas na antas sa loob ng iglesia. So, kung meron man, kumbaga, lugar o kalipunan na ito'y mas higit daw nating na-express, walang iba kundi sa iglesia. So, o sa ating kapwa, mananampalataya. Ito dapat yung ating pinapakita sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Magmagandahang loob tayo sa isa't isa bilang magkakapatid sa ating pananampalataya. At bilang babala, kailangan nating iwasan ang kabutihang merong lihim na pansariling mga layunin. Kagaya ng babala ng Panginoong Yesus sa mga Paresayo sa Mateo 6, kung saan sa kanilang panlabas na ginagawa, pinapakita nila na sila ay tumutulong sa mga tao, nag-aabuloy sa mga tao, tumutulong, etc. Pero for the sake na makita sila ng mga tao, na tingnan na papurihan sila ng mga tao, na sila ay matulungin, sila ay mapurihan dahil sa kanilang mga ginagawa. Meron silang hidden agenda. Kaya naman, bilang mga tunay na mga mananampalataya, yung dapat yung ating iwasan, yung pagpapaimbabaw.
yung magkaroon ng sariling dahilan, makasariling layunin. Sabi po ni Jerry Bridges, again, sa kanyang aklat, The Practice of Godliness, page 189, sabi niya dito, pinag-iba niya dito yung kabaitan sa kabutihan. Sabi niya, ang kabaitan ay isang taos-pusong hangarin para sa kapakanan at kaligayahan ng iba. Ang kabutihan naman ay ang aktibong pagkilos upang maisulong ang kaligayahang iyon. Ang kabaitan ay isang panloob na disposisyon na nilikha ng Banal na Espiritu na nagtutulak sa atin na maging sensitibo sa mga pangangailangan ng iba, maging ito man ay pisikal, emosyonal o espiritual. Ang kabutihan ay kabaitan na isinasabuhay ang salita at gawa. Dahil sa napakalapit na ugnayan ng dalawang ito, madalas natin silang ginagamit na magkasing kahulugan. So meron pa pala siyang magkakaiba. So, pero parehas dapat natin itong taglayin. Yung kabaitan, yung tayo magkaroon ng concern sa ating kapwa para sa kanilang kapakanan, sa kanilang kabutihan. Pero dapat na din po yung kabutihan, yung layunin, yung aktibong pagsasagawa para matupad yung kanilang kapakanan, yung narapat sa kanila. So yun daw dapat yung ating pinagsisikapan na lumago sa ating mga sarili. Magkaroon tayo ng concern sa ating kapwa. Mananampalataya man o hindi, pero higit sa ating kapatid sa pananampalataya. Magkaroon tayo ng kumbaga puso na hangarin natin palagi yung ikabubuti ng ating kapwa. Bilang pag-asalamin ng kabutihang pinagkaloob sa atin ng Diyos at patuloy na ipinagkakaloob. Kaya bilang hamon po sa atin, sa isang mundong makasarili, hayaang magningning ang kabanalan sa pamagitan ng pagtitiis at kabutihan. Yun yung challenge sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Sa ating mundong kinagalawan, normal yung maging makasarili. Sariling ating, kumbaga, pagtuon ng pansin. Sariling ating, kumbaga, maging batayan. Pero bilang mga mananampalataya, dapat tayo yung makitaan ng kaibahan. Kagaya ng ipinakita ng Diyos sa atin, dapat ito ay makita sa atin yung kabanalan sa pamagitan ng pagkasagawa ng pagtitiis at kabutihan sa ating kapwa. So, doon po natapos ang ating pong lesson ngayong umaga. So, dadako po tayo. Kung meron po kayong mga katanungan or mga clarification, maaari po kayong magsalita.